Siyempre, Attorney Sal, sanga-sanga na yung epekto niyan, Attorney Sal, ano? Isang proyekto ng gobyerno na inefficient, hindi lamang yung taong bayan maapektuhan, pati na rin yung pagnenegosyo, yung livelihood natin, at yung movement din ng ating mga pagkain, no? Yung mga agri-products natin, Attorney Sal, apektado din, Attorney Sal. Of course, apektado tayo kapag nagkakaroon ng kalamidad. Kasi ito na nga yung palanggan natin, di ba, Attorney Sal? Kapag may matinding ulan, para maiwasan na magkaroon ng malawakang pagbaha, matagal na pagbaha pa dito sa ating bansa. Tama ka dyan. Talagang pag ng baha, sumobra, natural. Ano, mabubuhay. But for you, Attorney Sal, what do you think is the end game, no? After nung nagsalita si Pangulong BBM, nag-ikot pa siya other parts dito sa Pilipinas, like Bulacan, to check dun sa mga flood control projects, and then nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado. What is the end game nitong lahat, Attorney Sal? Una, masyado na nga late ang pagsasalita niya. Kung papakinggan mo yung sinabi niya, alam niya. 3 taon na siya dyan eh. Alam niya, ang kaalyado niya, whether kaalyado o hindi, na yung mga gumagawa ng mga kalokohan ay nandyan sa Congress. Makikita naman yan eh. Kaya hindi ba tama man o mali ang perception ng mga miyembro ng Kongreso ay mga tiwali. Kasi nga, papasok yan sa Kongreso, ordinaryong mga tao lang sila. Pag ilang buwan pa lang, isang taon pa lang, naku, talaga namang nakikita mo na yung kanilang lifestyle na bago. Ang gaganda ng mga sasakyan, mamahalin, naglalabasan ng mga nagmamahaling bag, serious bags and shoes and dresses. Lahat na klase. Kayamanan. Di ba? Alam na naman nila yan eh. Eh bakit ngayon lang sila imbestiga? Alam na nga nila eh. Imbestiga. Pailan nyo na ng kaso dahil alam nyo naman yan. Siyempre may kakutsaba dyan yung mga tiwali sa Department of Public Works. Maraming involved dyan. Pailan nyo na ng kaso. Eh, panahon ni Presidente Duterte, talagang sinisipa niya yung mga yan eh. Tanggal ka agad sa pwesto. Well, Attorney Sal, ang gusto nating makita, Attorney Sal, hindi pakitang tao ang lahat ng mga sinabi nila, lahat ng mga nagsalita, mga nasa gobyerno, mabigyan ng accountability, Attorney Sal, ano? I mean, hustisya din, Attorney Sal, para sa pera ng taong bayan at panagutin ang mga nakinabang sa pera ng bayan na hindi naman para sa kanila. Samantala bilang tugon sa mga ulat. Yes, Attorney. Ana, abolis na lang yung Kongreso. Yan ba ang endgame na hinahanap mo, Attorney Sal? Lamang problema natin sa Kongreso eh, di ba? Talagang ano eh, alam mo, dami kong nakakausap sa Brazil, yung mga negosyante ron. Siyempre, nalaman nila yung, bakit daw ganyan tayo? Kawawa naman daw bansa natin. Sa Amerika, ganun. Sabi niya, grabe. Ang tiwali sa inyo, yung mga politiko nyo. Paano mo sasagutin yun? Eh, nakikita naman kasi nila eh. Nirinig nila. Nalalaman. Nagiging topic of conversation sa mga circles. Parang nakakaya din, Attorney Sal, no? Oo, grabe. Diba? Tsaka, pumapasok ang pangalang Duterte. Kung pagkausap mo mga dayo, sabi niya, we like your President Duterte. Why did they jail him? Sabi ko, ganyan talaga doon. You want they remain in power, then you destroy the roadblocks to maintain hold to power. One of roadblocks would be former president and the current vice president, Duterte.